Welcome to Chapel of Worship San Juan, March 8, 2026. Ating purihin ang Panginoon. Isampahin siya. Dito kayo na lang. Kakanta na yun. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kantayin na, ako taga ganun. Nakuha mo yung charger na. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, mapupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Ito ka sa gilid ni Daddy. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah! Habang buhay, mapupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mapupurihan ka habang buhay, lilingkod sa'yo habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Purihin ang Panginoong Jesus. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Purihin ang Panginoong Jesus. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Napakasarap magpuri sa Kanya. Amen. Anak, anong gusto nyo awitin sa Panginoon? Yung alam nyo? Alam namin. Anong alam niya kanta? Alam ko tahanan. Tahanan. Banal ng tahanan. Okay ha? Kailangan na-appreciate nyo yung kanta ha? Hawak ako, hawak ko. Ano yung mga muna yun? Hawak ako. Sige. Sophie. Kantahin natin yung banal ng tahanan. Yan, yung papel. Ay pa. Kantahin natin ang banal ng tahanan. Ating awitin. Banal mong tahanan. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo. Nagpapakumbaba na nagsusumamo. Naping tapat
ang puso ko'y dumudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, Maging tapatin mo. ikaw ay mamasdan, makanigaan, sa'yo ay umisan. Loobin mo ang buhay ko maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daloy ng walang hanggang mga parburi pang samba. Makahari ka O Diyos, ngayon at kailanman. Amen. Hallelujah. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo. Mababa lang yun, anak. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanigaan, sa'yo ay umisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Matali o Diyos Ngayon at kailanman. Naway maghari ka sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sapagat sa iyo ang kaharian at kapangyarihan at kalawalatian magpakailanman. Matthew 6 verse 10 to 13. Amen, Lord. Bigyan natin ating buhay sa Panginoon. Amen. Luwapin mo ang buhay ko'y maging Banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuring pagsamba. Maghari ka o Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal. Banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka o Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Amen. Napakabuti ng Panginoon sa ating buhay at naitaas natin ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng mga awit spiritual. Papuri sa kanyang pangalan. Ito nga po pala ang Chapel of Worship San Juan. At patuloy po tayo isa pang awit sa Panginoon bago tayo magpunta sa mensahe ng Panginoon. Yay! Isa pang awit. At ito. Awitin natin ang pupurihin ka sa awit. Mighty to say daw English. Forever. Ano ba yan? Yung gusto nyo? Mighty
Mighty to save. Mighty to save. Sige, request niya na. Papa. Mighty to save. English yun. Na. Forever. Mighty to save. Oh. Alam nyo ba yan? Save. Mighty to save. Oh, yan. Hillsong. Hillsong po yan. Elsa. Try natin. Nakasan mo kasi yan. Mighty to save. Nakasan. Ano? Awitin natin ang Mighty to Save. Tunay nga po, ang Diyos, si Yesu Cristo, ang makapangyarihan, makapagliligtas sa atin. Tama din. Okay. He is mighty to save. Everyone needs compassion. Love is never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness. A kindness of a Savior. The hope of nations. Hindi na, una. Sing. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me. All my fears and failures. Fill my life. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. I surrender now. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Singing for the glory of the risen King. Shine light and the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine light and the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Our Savior,
He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. Salvation. He lives and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Amen. Hallelujah. Tunay po na ang Panginoon ang ating mananagumpay. Siya'y nabuhay na maguli at siya ang babalik sa atin. Pagpatuloy po natin ang ating gawain sa Panginoon. Magandang gabi po sa atin lahat sa Chapel of Worship San Juan po. Pagpatuloy po tayo. Iniimbitahan ko po yung mga viewers po na nandito na po tayo sa page natin sa Chapel of Worship FB page. Dito na po tayo magla-live po sa ating mga videos at pwede niyo po kaming subaybayan sa aming YouTube account at ang Facebook account po natin. Binabati ko nga po ang mga chapels natin placed dyan sa Parkstone. Binabati ko rin po ang Chapel of Worship dyan sa San Jose, dito rin po sa Laba, ngayon din po sa Ulong, at marami pang lugar kung saan magbubukas tayo ng gawain ng Panginoon. Dahil po sa pagmamahal natin sa Panginoon, nais natin marami po ang makaunawa, makapakinig ng Ebanghelyo po. Ang ating pag-aaralan, pinamagatang The Parable of the Sower. The bad and the good heart. Yung masamang puso at mabuting puso, ano po ba yung manghahasik? Naranasan niyo na ba mga anak ko? Naranasan niyo na ba na magtanim ng halaman? Ha? Naranasan niyo na magtanim? Nakabuhay ba kayo ng halaman? Ha? Didilig na. Hindi dilig ka. Eh paano yung mga buto? Paano yung mga ano? Ilalagay yung dito ang boto na siya sa lupa. Nabuhay. Lahat ba ng tinanim mo nabuhay? Ang tanong. Sigurado ka. Lumago yung halaman. Kasi si Mami, nakakabuhay din ng halaman niya. Alam niya yun. Alam mo ba na may mga tao na ang kamay sa pagtatanim? Meron naman. Ako naman, pachamba-chamba lang. Tinanong ko yung buto, hindi ko akalain, mabubuhay yung buto. Tinapon ko lang yung buto doon sa yung kung anong halaman yun. Kung mangga yun, kung ano yun, kung anong butil yun, nabubuhay po yung halaman, kung yung halaman yun. Ngayon po, pag-aaral natin, ano ba yung parable of the sower? Ano ba yung masama at mabuting puso? Basahin natin sa Mateo, Kabanata 13, versikulo 1 hanggang 23. Makikita rin po sa Mark chapter 4, verse 1 to 20. Luke chapter 8, verse 4 to 15. Nakarunong ka maghanap sa Bible? Ako patatagal. Hindi naman ako Ilin, basta. Hindi. Kailangan marunong magbasa, anak. Okay. Matthew 13. si Sophie magbabasa. Ay, Okay, babasahin ko po sa inyo Matthew 13, 1 to 23. Makinig po tayo. Nang araw na yon ay lumabas si Jesus sa bahay at naupo sa tabi ng dagat. At nakisama sa kanyang ang mga lubhang maraming tao. Ano pat lumulan siya sa isang daong at naupo at ang buong karamihan ay nangakatayo sa baybayin. At pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay. Ng mga talinghaga, sinabi, narito ang mga hasik ay yumaon upang manghasik. Verse 4. At sa paghasik niya, ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan. At dumating ang mga ibon at kinain nila. Di ba kinakain ng ibon? Ano kinakain ng ibon? sino? Mga seeds, di ba? Ato. Oo, di ba? Verse 4. At sa pag-aasik niya ay nakahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan at dumating ang mga ibon at kinain nila. At ang mga iba'y nangahulog sa mga batuhan na doon walang sapat na lupa at pagdakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa. At pagsikat ng araw ay nangainitan at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. Verse 7.
At ang mga iba ay nangahulog sa mga dawagan at nagsilaki ang mga dawag at ininis ang mga yaon. At ang mga iba ay nangahulog sa mabuting lupa at nangagbunga. Ang ilay tig 100 at ang ilay tig 60 at ang ilay tig 30. At ang may mga pakinig ay mga kinig. At nagsilapit ang mga alagad at sinabi nila sa kanya, bakit mo sila pinagsasalita ng mga talinghaga? Tataka yung mga alagad ng Panginoon, bakit daw puro talinghaga? Verse 11. At sumagot siya at sinabi sa kanya, sa inyo'y pinagkaloob ang makaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, datapwat hindi pinagkaloob sa kanila. Sapagkat sino man mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng sagana. Ngunit sino mang wala, pati na sa kanya ay alin sa kanya. Verse 13. Kaya't sila'y pinagsasalitaan ko sa mga talinghaga, sapagkat magsitingin ay hindi sila nakakakita at nakakikinig ay hindi sila makakarinig at hindi sila nakakaunawa. Verse 14. At natupad sa kanila ang hula ni Isaias na sinasabi, sa kapakikinig ay inyong narinig at anumang para ay hindi ninyo pag-uunawa. At sa pagtingin ang inyong pakikita ang anong para na hindi nyo mamamalas. Sapagkat kumakapal ang puso ng bayang ito at mahirap na makarinig ang kanyang mga tainga at ang kanyang pinikit ang kanilang mga mata, baka sila ay makakakita ng mga kanyang mga mata at makakarinig ng kanilang mga tainga at mga kaunawa ng kanilang mga puso at muli mga babalik loob at sila ay aking pagagalingin. Datapwat mapalad ang inyong mga mata sapagkat nakakita ang inyong mga tainga sapagkat nakakarinig. Sapagkat kinatotohanan sinasabi ko sa inyo na hinahangad na makita ng maraming propeta at mga tao matuwid ang inyong nakikita at hindi nila nakita at narinig ang inyong narinig at hindi nila narinig. Pakinggan nga ninyo ang talinghaga tungkol sa mga hasik. Kung ang sino man ay nakakakinig na salita ng kaharian at ito'y hindi niya napag-uunawa, ito'y pinaroroonan ng masama at inaagaw ang manghahasik sa kanyang puso. Ito yung nanghahasik sa tabi ng daan. Verse 20. At ang nahasik sa mga batuhan ay yung nakikinig ng salita. Ito yung sagot doon sa parabola. Verse 20. At ang nakahasik ng mga batuhan ay yung nakikinig ng salita at pagdakay tinanggap ito ng buong gala. Verse 21. Gayon may wala silang ugat sa kanilang sarili, kundi sandaling tumatagal. At pagdating ng kapighatian o pag-uusik dahil sa salita, ay pagdakay matitisod siya. Verse 22. At ang nanghasik sa mga dawagan ay yung dumirinig ng salita, ngunit sa pagsusumakit na upol sa sanglibutan at ang daya ng kayamanan ay siyang umiinis sa salita at yung nagiging walang bunga. Verse 23. At ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakakaunawa ng salita na siya'y katotohanan nagbubunga, ang ilang tag-100, ang ilay tag-6, ang 10 at ang ilay tig-30. Pagpalain po ang salita ng Panginoon natin binasa sa aklat ni Mateo po. Meron mabasa din po natin sa aklat ni Marcos at ganyan din po sa aklat ni Lucas yung parable of the sower. Okay po? Jesus did not change the seed. Hindi niya binago po yung Word of God na ipinangaral niya kahit nung unang panahon pa. He did not change the sower, yung mag-aani, yung mga tao po na nangangaral. He showed that difference is in the ground. Iba-iba lang po ang tumatanggap, iba-iba lang po yung mga tao o puso ng tao tumatanggap ng salita ng Diyos. Nabasa naman po natin na kung masama ka o hindi ka sa Diyos, hindi mo pakikinggan ang tungkol sa Diyos. Hindi mo mauunawaan ang tungkol sa Diyos kung hindi ka sa Diyos. In our illustration natin, yung magsasaka. Di ba mahal lang yung tatay magsasaka? Yeah. Alam naman natin na ang pagsasaka ay napakahirap na propesyon. Nagtatanim ng palay, abono. Nagtatanim ng tubo. Nagtatanim ng palay. Ay hindi po biro yun kasi ang aking lolo po ay isang magsasaka din. Sinamahan ko po. Habang ako'y nagtutulog, habang ako'y nandun na sa tubo, ang lolo ko naiinitan po doon. Kasama ang kanyang kalabaw. Yeah?
Napakahirap po ng isang magsasaka. Samantalang tayo, bibili na lamang po ng bigas. Bibili na natin yung pangangailangan kung may pera lang tayo, mabibili natin yung... Hindi natin alam, bawat butil ng palay, May halaga. napakahirap po niyan bago ma-harvest. Napakahirap po. Hinihintay po yung panahon bago ma-harvest mo yung muko na yung palay, yung golden rice. Paano kung bumagyo? Paano kung may peste? Paano yung mga daga? Paano yung mga ibon? Nanginangat-ngat yung mga butil. Paano kikita yung magsasaka, di ba po? Yun ang illustration natin dyan. There are 4 kinds of ground. Ano yung sinasabing mga uri ng lupa? The stony, yung mabato. Anak, upo ka doon. Anak, nahihirapan si daddy. Upo ka lang doon. Yung mabatong lupa. Pag meron daw mga tao mabato. Ibig sabihin di ba pag mabato, pag doon natanim kaya yung matutubo kaya yon? Nag-effort yung mga ngaral, halimbawa yung mga nagsasaka, naihagis siya sa batuhan, tutubo kaya yon? Yung po yung mabato, yung mga matitigas po ang pusong tao, ay tanggapin yung ebanghelyo. The thorny ground, yung po, and the good ground. Pag sinabi natin good ground, ano ba yung good ground? Yung alam natin yung pag mabuting lupa, doon nabubuhay yung pananim. Doon nabubuhay po yung kung saan ilustrasyon yung mabuting puso ng tao. Kung ang tao ay mabuti, kung ang tao ay tumatanggap sa salita ng Diyos at ng buong galak niya, yun po yung tunay na magkakaroon ng bunga. 100, 200, illustration lang po yon na yung salita ng Diyos hindi pwedeng hindi mamunga yan. Magkakabunga po yan ng mabubuting gawa, magkakabunga po yan ng pananampalataya ng marami po. Samantala yung natanim sa mahirap na lupa, sandaling tumubo, pero pagdating ng pagsubok sa buhay, pagdating ng kahirapan, ayaw na pa mag-worship. Ayaw na kuminara sa Panginoon. Kahirapan lang po ng buhay yun, ha? Hindi na po sila mananampalataya dahil sa hirap ng buhay. Pero kung tunay ka mananampalataya, despite na ikaw pasaganahin ng Diyos, despite na ikaw naghihirap, wala kang makain, ay patuloy po tayo dapat na sumasamba at kumikira sa Panginoon. Nakita naman natin yung ilustrasyon natin, yung magsasaka, yung nagtatanim ng palay, napakahirap po. May mga farmer na pinipili nila yung magandang butil ay tatanim nila. Pero kung maganda man yung butil na itatanim, magaling man yung delivery of message o word of God, kung ang makikinig naman o yung mga tao makikinig ay hindi tanggap o hindi pa sila ready o nahihirapan pa, halimbawa yung taong yun makikinig, hindi marami pa siyang bagay sa sanglibutan na ito. Marami pang mga inaalala, gusto ko yumaman, gusto ko may mga gusto ko pang gawin sa buhay o may mga problema pa ako, maraming dahilan sa buhay, yung po yung mahihirapan ang Word of God na mag-penetrate. Ang problema dito hindi yung salita ng Diyos, dahil ang salita ng Diyos kahit saan mapapakinggan na natin ngayon, sa internet, sa radyo, nandiyan po Bible, nandiyan ang Bible, nandiyan ang mga ngaral. Pero ang problema po yung mga lupa, yung mga taong handa dapat tumanggap ng Word of God. Marami nga po ako iniimbitahan sa paligid po natin, pero nasa kanila na po yun kung sila ay makikinig, kung sila ay magpapatuloy. Ang trabaho lang po natin ay magtanim. Po. Halimbawa po, maitanim yung isang halaman, yung doon sa simento, bumubuhay po wala yun. Bato yun, hindi mabubuhay. Hindi mabubuhay, pero may mga halaman pa rin, pilit na mabubuhay. Meron pa rin lumalaban. Halimbawa po, Tatanggal yung yung parang ugat niya, lumalaban pa rin, gusto niya mabuhay. Meron pong nahasikan na salita ng Diyos, halimbawa by accident, ay nakapakinig ng Ebanghelyo, halimbawa nakaparinig ng Bible verse, o isang nagkaroon siya halimbawa may problema siya ganon, tinamaan siya sa Word of God. At tumuboy pa rin ang palatayang yon, pero wala naman nag-guide na pastor, wala naman nag-guide na isang palagay nyo ba tatagal yung pananampalatayang yan? Palagay ko, kinakailangan mailipat yon sa totoong lupa, sa magandang, kaya ganun kahalaga po ang pagkakatipon
ganun kahalaga po ang pagsama-sama natin, mga kapwa nating Kristiyano, na kung saan, ikaw na itanim ka doon sa paso o sa semento, natanim ka doon sa babato, dapat mailipat ka doon sa mga kasamahan mo na magandang lupa. Kami nga po mag-asawa, bumili kami sa palengke ng halaman. Tuwang-tuwa kami kasi Ako naman. meron kami tinanim 7 years ago o 8 years ago na, ay napakalaki na ng puno. Ito pine tree, ano ho. Napakalaki na. Sabi, bili tayo ng kagaya niyan. Hindi nga namin alam kung mabubuhay nga nung ganun yun. Pero sa kalagayan ng lupa namin dito sa San Juan, buhangin po aming lupa dito. Itim pa. Oo. Na kailangan natin mag-angkat ng lupa siguro na maganda. Kaya napakaganda po yung isang mananampalataya, isang believer ay mapupunta po sa mga kasamahan nating mananampalataya din o kaya isang lugar kung saan hindi masyadong nagugulo ang salita ng Panginoon. Napaka-importante po sa atin ang environment po natin. Halimbawa po, sa tahanan, kung palaaway ang paligid natin, kung magulo, palagay po ba natin maingay, makakapagbasa ba tayo ng Biblia na? Makakapagpanalangin ba tayo niya kung maingay ang paligid natin? O, kung wala tayong kaibigan Kristiyano, wala tayong kakampi, paano mangyayari na magpapatuloy tayo sa pananampalataya kung wala tayong kasamang mananampalataya din? Ganun po ka-importante ito. Bakit kaya nagsasalita pa sa pamamagitan ng parabola? Bakit kaya siya nagpapahayag sa pamamagitan ng parabola? Sapagkat inire-reveal lang ng Panginoong Diyos ito sa mga karapat-dapat, sa mga taong handang pong tumanggap. Alam mo ba yung parables, mahal? Yung parable? Diba yung hindi mo agad, kailangan may magigets mo yun, kailangan may sagot. Parang question yun na puzzle, na kailangan mong, ano kaya yun? Magsasaka? Ano kaya yun? Buto? Pero, mayroon talagang meaning yun. Ang meaning talaga nun, yung word, yung buto, yun yung word of God. Yung mismong lupa, yun ang tao, yun ang puso ng tao. Yun yung mga taong handang makinig. Ayun po yung kahulugan sa parabola yun. Napaka-usent, di ba, papag-isipan natin, ang Diyos, napakagaling sigurong ang Diyos ngayon, nagpapatutusin. Kung hindi kalooban ng Diyos, hindi mabubuhay yung puno. Pwede niya namang mainit lang. Sino ba nagpapaulan? Di ba, Diyos din. Sino nagpapaaraw? Di ba, Diyos din. Talagang sa lahat, yung paghahasik natin ng halaman, ng buto ng halaman, walang pinagkaiba po sa ilustrasyon sa atin sa Panginoon na inahasik natin yung salita ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, ihasik mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi, sapagat hindi natin alam ang oras o panahon. Kagaya nga po ngayon, bagamat ito'y magagabi na, iniisip ko na dapat magpahinga na lang at minarapat natin na ibahagi pa rin ang salita ng Diyos, lalo sa pamilya ko, dahil hindi natin alam kung ako'y kukunin o sila kukunin, hindi natin masasabi. Hanggat may panahon tayo na ibahagi ang katotohanan sa iba at sa ating pamilya, gagawin po natin ito sapagkat nananampalataya tayo sa katotohanan na kailangan mabahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao. Meron po bang mga taong bulag o hindi nila nauunawaan itong mga bagay na pinagsasabi natin? Marami po. Kasi po, may mga tao po kasi na inuuna nila yung kaabalahan sa mundong ito. Inuuna nila yung mga bagay, abala sila ng abala sa buhay na ito, hindi nila alam, nakakalimutan nila na kailangan nilang magpahinga, huminto at magnilay-nilay sa Diyos. Kailangan natin ng break, ng pahinga. Puro ka nilang trabaho, puro ka pag-iisip. Ang sabi ng Diyos, come to me all of you who are heavily laden and I will give you rest. Nakita po ba natin yung kalabaw? Kalabaw po ba, pinagpapahinga natin ba yun? O trabaho lang ng trabaho ang kalabaw? Ha? Nilalagyan po. Di ba po ang kalabaw may parang ano yun? Yung nilalagay sa kanyang ulunan, yung parang pamato kung tawagin. Oo. Nilagay sa leeg. Oo. Ang sinabi ng Panginoong Yesus, magaang ang aking pamatok at hindi mabigat. Sumunod kayo, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ibig sabihin mga kapatid, ito pong paggawain ito po yung sabat natin, ito po yung kapahingahan natin, ito po yung kung tunay kang anak ni Kristo, anak ng Panginoon, kung tunay kang kapatid ni Kristo,
ang gawain po dito na ganito ay kapahingahan natin. Ito po yung rest natin, yung pag-aalala sa Panginoon, yung magbabasa ng Bible, pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po yung mismong kapahingahan natin. Hindi sasabihin mo, tara mag-Bible study tayo, tara punta tayo Sunday. Ay hindi, may abala ako dyan. Pagod pa ako eh. Hindi mo alam yung mismo yung kapahingahan. Hindi natin alam yung pala yung makakasagot sa problema natin kapag tayo humintong at magnilay-nilay sa Panginoon. Hindi puro, parang kalabaw, pag trabahuin mo ng pahinga. Diba? Tayo po mga Kristiyano, ang pinakapahinga po natin, walang iba, kundi ang pag nilay-nilay natin sa kalooban ng Diyos. Stop, pause, and listen. Makinig muna tayo sa Panginoon. Lord, ano po ba yung, kaya may prayer, nagme-pray tayo. Lord, ano po ba yung maganda pong gawin sa trabaho ko? Lord, ano pong pinare-rest ko sa buhay ko, sa pag-aaral ko? Lord, dito muna ako. Ako yung napapagod. Tulungan niyo po ako magpahinga. O, ganun. Tumatawag tayo lagi sa Diyos. Mayroong mga hadlang, mayroong mga humahadlang sa atin. Kagaya na sinasabi ng Panginoon na maikli ang daan papunta sa kaligtasan, subalit malawak ang daan papunta sa kapahamakan. Sabi ng Panginoon, enter into the narrow gate. Maiksi lamang po ang daan sa buhay na walang hanggan. Kapraso lang po. Siguro mga kadaan lang yung ikaw lang, kapraso lang. Pero, ang makakara naman po sa kapahamakan o impyerno, malawak po. Ibig sabihin, marami. Malawak po. Dinadaanan po ng marami. Dinadaanan po ng marami ang kapahamakan. Subalit, tandaan nyo, kung ikay mananampalatayang Kristiyano, bagamat hindi ka na kinikilala ng mga kamag-anak, hindi ka na kinikilala ng mga tao sa mundo, mapalad ka kung nilalayuan ka nila. Dahil, kinikilala ka naman ng Ama sa Langit na dumadaan sa makipot na landas. Ano yun? Yung tamang daan. Sino ba ang daan? Ay, sabi ng Panginoong Jesus, ako ang daan. Ako ang katotohanan. Ako ang buhay. Kung wala sa pamamagitan ko, hindi ka makaparoon sa Ama. Nasaan ba ang Ama? Nasa langit, diba? Kaya ang susundan nating daan, sinabi ng Panginoon siya. Hindi yung pastor, hindi yung simbahan, hindi yung relihiyon. Ang tuturo dapat ng pastor, si Jesus. Siya po ang sundan natin. Siya po ang daan. Ngayon, sino pong humahadlang? Sino ba yung mga ibon na kumakain? Di ba kinakain pa yung mga buto, nakikikain doon sa mga ano? Ano po ba yun? Minsan, puro tayo sisi. Gawa kasi ng demonyo yan, gawa kasi ng kasamaan yan. Tinisisi natin ibang tao. Pero unahin muna natin, kung wala palang humahadlang na ayos ka naman, nakikinig ka naman ng Word of God, ayos naman yung nangangaral, ayos naman yung doktrina, ikaw naman handang nakinig. Sino pang humahadlang? Palagay nyo. Merong humahadlang po yung spiritual na labanan, yung mga demonyo po sa spiritual na labanan. Yung mga nakapaligid na ayaw maghari ang Diyos sa tahanan na ito, ayaw maghari sa kapaligiran ang Diyos, yan po yung humahadlang. Gumagamit po siya ng mga hadlang. Halimbawa po mga kapatid na nakikinig dyan sa online at dito sa physical natin sa San Juan, yung mga, halimbawa nangarang kami sa Parkstone kanina, pagbilang pa na to sa inyo, eh bigla ba naman may nagpatugtog ng malakas? Sakto, worship time, may nagpatugtog ng malakas. Sabi ko, gawa ng kalaban. Hinahadlangan ang gawain ng Diyos. Kaya ngayon, may nagpapatugtog po ngayon dito sa katabi ko. Di ba po? Hinahadlangan, gamit ang ibang tao, ginagamit ng ibang tao upang hadlangan tong gawain na to. Kung kailan ba naman linggo, magpapatugtog ng mga ganyang tugtugin na makasalimutan. Di ba po? Kaya nga po, maraming instrumento ang kalaban. Alam niyo po, sinaway ko. Sinaway ko po yung tao, sabi niya. Maaari po ba na sa oras na ito, bigyan niyo po isang oras upang makapanambahan, upang kami po ay makapagnilag. Dahil po nakakapag-distract po yung sound na hindi maganda po. Nakinig naman po. Bakit? Palagay niyo po ba na aksidente lang po ito yan? Palagay po ba natin ano lang yon? Talagang tuwing may worship na lang mayroong aksidente, mayroong may nangyayari. Dahil nga po, ang labanan natin, hindi lang po ating sarili. Dahil nandiyan po yung kalaban ng Diyos. Kung unang-una kalaban natin ang sarili, katamaran, sarili natin kagustuhan. Pangalawa, ang kalaban natin, yung mga ibon. Yan po yung mga demonyo or devil.
na ayaw po ng kaligtasan. Ayaw niya ikaw. Ayaw niya ikaw maligtas. Ayaw niya yung mapupunta ka sa langit. Ang gusto niya, mapupunta kayo sa kapahamakan. Pero kung makarinig ka na ng Word of God, tinanggap na natin, makinig kayo anak. Kung tinanggap nyo na anak, yung Word of God na to, tinanggap nyo si Jesus Christ, ang banal na Espiritu na sa inyo na. Hindi na kayo mapapangamak dahil you are sealed by the Holy Spirit unto the end. Dahil hindi nyo na mapipigilan na sarili nyong sumunod sa Panginoon dahil meron na kayong banal na Espiritu. Kung magpapatuloy tayo sa pakikinig, magkakaroon kayo ng pananampalataya. At kung walang pananampalataya, hindi ka magiging karapat-dapat sa Panginoon. Kailangan natin ng pananampalataya. Yung sinasabi dito na nakarinig ng salita, maging masaya, kailangan yung ugat natin nanggagaling sa Panginoon, hindi dahil sa mapera tayo, hindi dahil sa kaya natin, hindi sa pamagitan ng ating sarili, kakayanan, kung bakit tayo naglilingkod sa Diyos, kung bakit tayo nagiging Kristiyano, kundi dahil sa salita ng Diyos, naintindihan natin ang salita ng Diyos, naunawaan natin to, kung naunawaan natin to, tinanggap natin, pinanaindigan natin, pananampalataya natin, sa kabila ng mga darating na pagsubok, problema, pag-uusig, yung minsan bubuluhin ka niya, Word of God, Bible Christian ka na pala ngayon. Lulukuhin ka na ngayon. Anak ka pala ni pastor. Lulukuhin ka na ngayon ng mga classmate mo na sila gumagawa ng mali. Christian na pala kayo ngayon. O, di ba, lulukuhin ka na kami bahay mo at ano. Pero kung mananandigan ka, huwag ka mo open. Kasi, hayaan mo sila. Kasi ang Panginoong Isus, yung Diyos mismo, kakampi mo. Okay lang mapaya ka ngayon, pero sa pagdating ng araw, yung judgment day, ano ngayon sila, kung hindi sila kailangan maawa ka sa kanila kasi hindi sila sumasampalataya. Kung ikaw na nampalataya na, maawa ka sa kanila kasi hindi pa sila nakakaunawa ng Word of God. Ang pananampalataya ba yung ngayon lang, tuwing ngayon lang o ano? Ang pananampalataya po natin, habang tayo'y nabubuhay, habang tayo'y, ito na ang buhay natin, pananampalataya. Hindi yung pakitang tao lang tayo, Christian tayo, tuwing linggo lang tayo Christian. Tuwing ikaw'y nabubuhay, habang ikaw'y nabubuhay, humihinga ka, isinasabuhay mo na tong pananampalatayang ito. Sa nanggagaling po sa banal na Espiritu, through the reading or meditating the Word of God, the Bible. Yung mga problema po natin, yung alalahanin sa mundo. Yung pakikinig natin, nakikinig tayo ng Word of God ngayon. Yung alalahanin sa mundong ito, nakakasagabal po yan. Yung mga pakunwari sa atin, halimbawa yung pakikinig Christian, hindi ka nayayaman. Yung mga panlilin lang nakalaban sa atin. Yung pagiging nating hindi masipag sa gawain, hindi tayo, ayaw natin dumalo. Ayaw natin makinig. Yan po yung maging hadlang sa atin. Yung tinatawag nating ningaskugol sa Tagalog. Sisimba ako ngayon, susunod, hindi na. Tapos yung pagiging hati puso natin. Kristiyano ako sa linggo, sa ibang araw hindi ako Kristiyano. Pwede po ba yun? Hindi pwede po yun. Kailangan kung Kristiyano ka, Kristiyano ka. Tapos yung puso po natin, lagi nating inaano sa Panginoon. Lagi natin ibinababad sa salita ng Diyos sa presensya ng Panginoon. Kailangan tayo ay totoo sa sarili natin, sa ating puso. Kailangan tayo, expect natin, we are bearing fruits. Natutuwa nga po sa mangga namin, yung mangga namin, talagang binibigyan kami ng bunga. Nagmangga po kasi ngayon Kaya sabi ko, talagang ang Panginoon na napakabuti sa amin, hindi lamang sa yung pagpapalang yan, dapat na-appreciate natin yung buhay natin ngayon, anong meron tayo. Una-una, ipagpasalamat natin, naintindahan natin, may salvation tayo ay Christian. Pagpasalamat natin yun. Kasi ibang tao hindi nauunawaan yung pananampalatayang Kristiyano. Ano naman yung mga masasamang bunga niyan? Yung hindi pananampalataya, maiging magsinungaling, maiging yung bearing, alam niyo yung unbeliever, yung sasabihin, okay ka ba tuwing linggo? Okay ka ba? Hindi, sabihin, okay naman ako akala gagala,
Pero pag sinabi mo, tara, Bible study tayo, ay hindi. Busy ako eh. Oh, teka, may ginagawa ko eh. Lagi na lang may excuse. Lagi na lang merong, ang hindi sumasampalataya sa Panginoon. So, balik, kung ikaw'y tunay na Kristiyano, ay iiwan mo muna ang gawain yan. O kaya naman, i-advance mo na yung trabaho mong yun para nilalaan mo na yung sarili mo sa oras ng gawain ng Panginoon. Hindi na magiging excuse. Nagiging sinungaling ka pa pag puro sabihin mo, busy, may sakit ako eh. Puro dahilan dahil ayaw nila. Ayaw nilang makinig ng Word of God. Di ba sila nagtataka, ba't ayaw nila? Eh, mabuti naman yon. Dahil nga merong laban ng espiritual. Anong conclusion natin? Hindi problema po ang Word of God. Nandiyan naman po ang manangangaral, nandiyan naman po ang Word of God. Ang problema natin, sarili natin. Sarili mismo natin ang kalaban natin. Huwag natin isisi muna sa iba ang pagkakamali natin bilang mga tao. Sarili natin kung bakit tayo hindi malago sa pananampalataya. Tayo humingi ng tawad sa Diyos at patuloy tayong manampalataya sa Kanya. At tayo pagpapalain ng Diyos, tayo magbubunga ng tig-100, 200, 300, 1,000, o higit pa, ayon sa binigay niya sa ating kapamahalaan. Kung ikaw'y pinagkatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan ka rin sa malaking bagay. Purihin ang Panginoon sa pag-aaral natin sa Parable of Sower. Sana hindi tayo maging masamang lupa, kundi mabuting lupa. Yung ibig sabihin po, mga anak, yung bukas ang puso sa pakikinig, handang sumunod sa Panginoon at mahal natin ang Panginoon Diyos. Yun yung mabuting lupa. Okay? Patuloy po tayo sa gawain sa pag-aambagan. Ayan. Magbigay ang bawat isa ayon sa impinasya ng puso. Huwag mabigat sa loob at hindi napipilitan na lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ayan po. Every donation, every gift po ay mapupunta po sa gawain ng Panginoon, sa pagtulong, sa benevolence po natin, sa charity po natin. Makakatulong po ang pagbibigayan. Kung tayo masaya, nagbibigay tayo, masaya din ang Panginoon Diyos. Ayaw ng Diyos yung napipilitan. Yan po ang turo sa Kristyanismo po. Tayo po ay dadako naman sa banal na dulang. Ano anak? Mga anak. Sandali anak. Basahin natin sa unang Korinto, kabanatay 11. 1 Corinthians 11 23 to 26. Ihanda natin yung cup ng yung Lord Supper. Anak, i-ready nga yung buksan mo yung wala, kumuha ka ng kami mami. Bawal pa kayo kasi bata pa. Tire. Bakit bawal, Daddy? Kasi dapat nasa tamang gulang na kayo, naunawaan nyo na yung aral. Dito na lang ka na. Si Sophie pala ang taga-prepare eh. Prepare mo, Sophie. Naman si ate. Then, Mamaya na anak, ito yung ceremony din dad yan. Hindi ka rin gano'n. Ito na lang anak. Ito na, Libre mo po ka na po ka na. Natay mo na anak. Sa pagganap po ng gawain ito ng
pag-alala sa Panginoon, ginagawa po natin ito hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Inaalala po natin ang ginawa ng Panginoon, yung sakripisyo niya sa krus. Ito po ang tinapay na simbolo ng kanyang katawan. Ito po ang saro ng bagong tipan, yung ubas, simbolo ng kanyang dugo. Gagawin natin to ng may taimtim na iisipin natin, humingi tayo ng tawad sapagkat tayo isa bagamat marami. Tayo isa sa katawan ni Kristo, bagamat tayo marami. Alalahanin natin ang Panginoon, ating basahin sa unang Korinto 23:24. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Yesus ng gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin nyo ito sa pag-alala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ng saro, pagkatapos na magkahapon at sinabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan na sa aking dugo, gawin nyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-alala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay pinapayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Ito po ang simbolo ng katawan ng Panginoon. Natin pong matingin. Ang ibig sabihin po nito, mahal, sabihin nito, kakainin mo ang laman ni Kristo, ibig sabihin, isasagawa mo, imamuhay mo ang salita ng Diyos. Tanggapin mo ang Panginoon. Pagbuhay natin ang pananampalataya. Tanggapin natin ang ginawa ni Kristo, ang sakripisyo ni Kristo. Tayo po manalangin. Tayo po manalangin. Manalangin. Pray na. Ama naming nasa langit, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka po namin sa aming pag-alala. We are commemorating your death and your resurrection and your second coming. Nananampalataya kami na kayo ibabalik sa tamang panahon at kaming mananampalataya ay dadatnan yung tapat hanggang sa wakas. Tunay nga po, Ama, ipapasalamat kami sa gawain ito sa San Juan, natapos ngayon, at mamaya po sa online service, nagagampanan ko po, ay ako'y patnubayan niyo po. Muli, tinatas namin yung pangalan at pagpalain nawa ang mga nakikinig na salita ng Panginoon Diyos. Maraming pong salamat sa inyo pong kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay pagpalain tayo ng Panginoon Diyos sa buhay ng bawat isa. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Maraming pong salamat sa pagsubaybay at pagpalain tayo lahat ng Panginoon Diyos. Finish mo na. Akan anak.